Magandang araw! Halina't mag-aral sa Araling Panlipunan. Ang pag-aaralan natin ngayong araw na ito ay mga salik ng produksyon. Unang quarter, ika-5 linggo. Bakit ba natin kailangan pag-aralan ang mga salik ng produksyon? May kinalaman ba ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Ito ang ating aalamin sa ating talakayan. Bago tayo magsimula, ito ang ating mga layunin. Natutukoy at naipaliliwanag ang kahulugan ng produksyon at mga salik nito. Nauunawaan ang papel ng bawat salik sa produksyon ng produkto o serbisyo. Alam mo ba na hindi lahat ng bagay sa kapaligiran ay maaaring ikonsumo agad ng tao? Minsan, kailangan pang idaan sa proseso ang isang bagay upang maging higit na mapakinabangan. Mayroon tayong mga bagay na kinukonsumo na hindi na natin idinadaan sa proseso ng produksyon, gaya ng mga kinakain natin na prutas o gulay. Pero, meron din tayong mga bagay o mga produkto na kailangan munang idaan sa produksyon upang makonsumo at magamit natin ito ng mas maayos. Ano nga ba ang produksyon? Ang produksyon ay may kinalaman sa paglikha ng mga produkto at serbisyo na makatutugon sa pangangailangan at kagustuhan ng tao. Ito ay proseso ng pagpapalit anyo ng produkto sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga salik upang makabuo ng output. Ang produksyon ay ginagamit natin upang mas makabuo ng kapaki-pakinabang na mga gamit para gamitin natin sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. Ang produksyon ay may mahalagang papel sa pang-araw-araw nating pamumuhay, kagaya ng pagluluto. Hindi natin maaaring kainin ng isang bagay na binili natin kung hindi natin ito idadaan sa proseso. At hindi maluluto ang isang ulam kung hindi ito idadaan sa produksyon. Kagaya ng binigay na kahulugan, ito ay pagpapalit anyo ng produkto sa pamamagitan ng pinagsama-samang mga salik upang mabuo ang output. Ano nga ba ang output? Ang output ay kilala bilang tapos na produkto o mga pinagsama-samang input sa paggawa ng produkto. Maraming halimbawa ang output o ang tinatawag nating tapos na produkto. Madali nating matutukoy kung ang isang bagay ay output. Isipin lang natin kung ito ba ay ginamitan ng iba't ibang mga raw materials o mga materyales upang mabuo, gaya ng cellphone, sapatos, tinapay, upuan, at mga damit. Ito ay iilan lamang sa mga halimbawa ng output. Maaari rin kayong magbigay o maghanap ng mga output na nakikita nyo sa inyong kapaligiran. Laging tatandaan na maituturing itong output o tapos na produkto kung mayroong iba't ibang materyales na ginamit upang ito ay mabuo. Ano naman ang input? Ang input ay hilaw na materyales o raw materials na ginagamit natin upang mabuo ang output o produkto. Halimbawa, sa isang kahoy na upuan. Sa inyong palagay, ano ang mga input o mga raw materials na maaari nating gamitin upang makabuo ng upuang kahoy? Martilyo, kahoy, pako, lagare, tape measure, at syempre ang pinaka-importante ay ang manggagawa na gagawa ng upuan o ng ating output. Sa pag-identify ng mga input o raw material sa isang output, dapat isaalang-alang natin ang lahat ng bagay na magagamit o maaaring gamitin sa paggawa ng output o tapos na produkto. Marapat lamang na isama natin ang mga materyales, mga kagamitan at taong gagawa upang matapos ang produkto na ating ginagawa. Tandaan, ang produksyon ay proseso ng pagsasama-sama ng mga raw materials o lahat ng mga bagay na kailangan upang magawa ang isang produkto o output. Ngayon, gusto kong tukuyin ninyo kung ano ang input ng nakikitang halimbawa sa inyong screen. Ibigay ang mga input o raw materials na ginamit upang mabuo ang halimbawa. Ang halimbawa
ay tinapay. Maaari ninyong isulat sa isang sulatang papel ang inyong mga kasagutan.